Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPR Secretary Carlito Galvez Jr., mahalagang hakbang ang paglipat ng warm elections upang matiyak ang maayos na pagbabago sa sariling pamamahala. Sinabi niya ang bagong schedule ay magbibigay ng sapat na panahon para mapalakas ang mga institusyon at proseso sa rehiyon. Bahagi ito ng pagpapatuloy ng peace process sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Layunin nitong makamit ang mas matatag, tapat at sentro sa makataong pamamahala ng Bangsamoro. Sa ibang balita, umabot na sa mahigit 1.28 billion pesos ang naipamahaging ayuda sa mga PUV drivers sa Metro Manila. Ang detalye tunghayan dito. Inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na 256,040 drivers na ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance. Ipinaliwanag din niya kung bakit may ilang motorcycle taxi riders na hindi agad nakatanggap dahil nakaschedule pa ang kanilang payout batay sa listahan ng kanilang transport network companies. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, may dagdag na libo-libong pangalan ng drivers ang sinusumite at kasalukuyang beneberipika para maisama sa susunod na payout. Tiniyak rin ng ahensya na isama ang mga hindi pa nabibigyan sa special payout na isasagawa matapos ang Semana Santa. Inaasahang madaragdagan pa ang mga benepisyaryo habang patuloy ang validation ng mga listahan ng mga tsuper. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inaasahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagdagsa ng nasa 6.2 milyong pasahero sa higit 40 paliparan sa bansa ngayong Semana Santa. Higit 1.35 million na mga pasahero naman sa nasabing bilang ang inaasahan sa NAIA. Pinaghahandaan na rin ng pagdagsa ng mga bahero papasok at palabas sa bansa sa pamamagitan ng pagde-deploy ng karagdagang pang mga staff sa paliparan, pakikipag-ugnayan sa mga airline at ground handler, pagpapalawig ng oras ng Passenger Assistance Desk at pagmonitor ng pagdagsa sa mga terminal. Inaabisuhan naman ang mga pasahero na ugaliin ang pag-check ng flight advisories at dumating ng maaga o at least 3 hours sa airport bago ang kanilang flight. Kaugnay na balita, ininspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA upang tiyakin ang kahandaan nito sa inaasahang pagdami ng pasahero ngayong Semana Santa. Sinuri ang mga pasilidad tulad ng check-in counters, e-gates at waiting areas upang matiyak ang maayos na daloy ng biyahe. Naglagay rin ng help desk ang DOTR at mga new NAIA Infra Corporation upang agad matulungan ang mga pasahero. Tinatayang aabot sa 150,000 ang arawang pasahero sa NAIA ngayong Holy Week, na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.